Araw sa lahat, tatalakayin natin sa Aralin 1 ang patungkol sa korupsyon. Kapag sinabi natin korupsyon o katiwalian, ito ay isang hindi tapat o isang kriminal na ginagawa ng isang tao. Lalo na sa mga taong nasa tungkulin o mga taong nasa otoridad. Iyon yung gumagawa sila ng mga taong hindi nakabase sa moral, gumagawa sila ng masasama na nakapokus sa pansariling interes lamang at hindi sa nakararami o hindi sa mga taong kanilang pinagsisilbihan. Sa simpleng salita, ito ay tumutukoy sa katiwalian bilang pag-aabuso o ipinagkatiwalang kapangyarihan. Ang korap kasi na tao, inaabuso nila ang kapangyarihan na mayroon sila. Hindi lang pera ang inaubos, pati rin ang kanilang tinatawag nating power, tinatawag natin nilang kakayahang gawin kasi nga nasa tungkulin sila o meron silang authority. Ang korupsyon o katiwalian, ito ay isang uri ng hindi tapat o hindi etikal gaya na aking sinabi na pag-uugali ng isang taong pinagkakatiwalaan ng posisyon ng otoridad ayon kay Abrugar. Kapag sinabi natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging corrupt? Ano ba ang basihan na ikaw ay matatawag na isang korap? Kung ang isang tao o isang bagay ay tiwali, sila ay nasira sa moral o sa ibang paraan. Ang mga tiwaling tao ay nagsasagawa ng immoral o illegal na mga gawain para sa personal na pakinabang. So ang mga korap na mga tao o ang mga tao na tinatawag nating tiwali, iyon yung mga tao na mayroong ginagawang hindi maganda sa kanilang kapwa. Pwede nilang, maaari nilang nagawa na or gagawin ay iyong gumawa ng mga illegal na bagay gaya na lang ng pag-aabuso ng kanilang posisyon o di kaya ay paggamit ng mga pera na hindi naman sa kanila, paggamit ng mga pera na dapat ay para sa sambayanan ngunit ginawa nila or ginamit nila ito sa kanilang sariling interes. Iyon ay matatawag na ang isang tao ay nagiging korap. Ang mga tiwaling politiko ay tumatanggap ng suhol at itinatanggi ito. Mayroon din tayong mga politiko dito sa Pilipinas na hindi natin maipagkakaila na tumatanggap ng suhol. At kapag tinatanong ng mga tao kung totoo ba ito, hindi nila kumbaga inaamin sa mga tao, hindi din nila magawang aminin sa kanilang mga sarili. So, sino nga ba ang isang korap na tao? Ang isang taong korap o tiwali ay kumikilos sa paraang mali o moral. So gumagawa sila ng mga bagay na mali o taliwas sa mga moral. Lalo na sa paggawa ng hindi tapat o illegal na mga bagay. Bilang kapalit ng pera o kapangyarihan, gumagawa sila ng mga alam nilang mali na gawin nila yon, ngunit iniisip nila na may makukuha sila na kapalit, pagdating ng araw gagawin pa rin nila. Yun ang mga tao na matatawag nating korap. Sa Pilipinas, pinagtatalunan na nagsimula daw ang korupsyon sa palasyo ng Malacanang hanggang sa mga pamahalaang barangay. So sila talaga ang main source ng pagiging korap, ang mataas na otoridad ang nanggaling daw mismo sa palasyo ng Malacanang at iyon ay nagpatuloy hanggang sa mapunta sa mga pamahalaang pangbarangay. Pag-usapan natin ang ilang halimbawa ng anyo ng korupsyon sa Pilipinas. So marami talaga tayong halimbawa dito. Ang unang halimbawa ay ang panunuhol o bribery. Ito ay tumutukoy sa pag-aalok o pagbibigay ng o paghingi o pagtanggap ng anumang bagay na may halaga bilang isang paraan ng pag-impluwensya sa aksyon ng isang individual na may hawak na pampubliko o legal na tungkulin. So, ang masasabi natin halimbawa dito yun ay kapag papuntang eleksyon, binabayaran ng mga tao ang sambayanan upang sila ay iboto. Isa iyon sa halimbawa ng panunuhol. Sinusuhulan mo ang mga tao para gawin nila ang mga bagay na gusto mo o kaya na may impluwensyahan sila na ikaw ay iboto pagdating ng tamang panahon. So ayun ay isang halimbawa ng panunuhol. Ang pangalawang uri ng corruption ay ang pangingikil o extortion in English. Ito ang labag sa batas na paghingi ng pera o ari-arian sa pamamagitan ng pananakot. So may iba kasing mga tao na ginagawa pa rin ito hanggang ngayon na tinatakot nila ang mamamayan, lalo na kapag ito ay sabihin na lang natin na hindi gaanong mayaman.
tinatakot nila ang mga ito upang ibigay ang kanilang pera o ari-arian sa kanila. Ginagawa ito ng mga taong hindi marunong makontento. Kaya sila ay gumagawa ng pangngingikil. No? Ito ay ginagawa ng mga opisyal ng pamahalaan laban sa kanilang mga kliyente sa pamamagitan ng paghingi ng salapi. Yung iba kasi, ang mga sambayanan, lumalapit sila sa mga taong nasa otoridad para humingi ng tulong. Ngunit yung iba, tutulungan ka lang kapag mayroon silang matatanggap galing sa iyo. Bibigay sila ng tulong pero kapalit ay meron ka ring ibibigay sa kanila. Ang pangatlong halimbawa ay ang pag-iwas sa pagsusubasta sa publiko sa pagpapakaloob ng kontrata, no? So ang paglisan ng mga opisina ng pamahalaan, partikular na ang mga komite ng mga subasta at pagpapakaloob ng mga kontrata sa pamamagitan ng subasta sa publiko o pagpapakaloob ng mga kontrata sa mga pinaburang mga negosyo o kontraktor na makapagbibigay sa kanila ng mga personal na benepisyo. Makikita natin ito sa kagawaran ng kalakalan kapag sinabi natin na papaboran lamang ng mga taong nasa otoridad, ang mga taong alam nila na kapag naipatuloy ang let's say, naipagpatuloy ang kanilang business, or like kapag binigyan nila ng kontrata ito na okay, pwede mo nang gawin yun, gawin ang pagdinegosyo dito, mayroon silang makukuha para sa pansariling interes. Ginagawa nila yun. Binibigyan nila ng kontrata pero may makukuha silang kapalit na hindi alam ng mga tao. Ginawa nilang advantage na nangangailangan ng ang tao, kaya ang kapalit nun tinulungan nila, ngunit may kapalit din. Ang pang-apat ay ang pag-iwas sa buwis o tax evasion, paggamit ng mga illegal na paraan upang maiwasan ang pagbabayad ng buwis. So alam naman natin dito sa democracy sa ating bansa, kailangan talaga natin na magbayad ng buwis, pero mayroon talaga mga taong, lalo na nasa otoridad, o mga taong sabihin natin mayaman o may mga katungkulan na gumagawa sila ng mga paraan na hindi natin talaga may paliwanag kung paano nila nagawa na makaiwas sa pagbayad ng buwis. Gumagawa sila ng mga illegal na mga gawain upang masabi na okay, nakabayad na ako ng buwis, ngunit hindi naman talaga. Iyon ay uri na rin ng panlilinlang, kaya talagang masasabi natin na ito ay halimbawa ng isang korupsyon. Ang panglima ay ang mga ghost project o yung mga project na sinabi na gagawin nila ngunit hindi naman talaga natupad. Ito ay kalimitang ginagawa ng mga korap na opisyal. Ito ay ginagawa ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan kung saan ang mga hindi umiiral na proyekto ay pinupundahan ng mga pamahalaan. So, bakit nga ba maraming ghost project? Simple, kasi kapag nag-propose ang isang tao na nasa otoridad ng isang proyekto, ibig sabihin lalabas ang pera kasi gagawa naman sila ng mga papeles para maka-request ng money, para ma-fundan, para makaroon ng fund sa paggawa ng proyekto. Ngayon, ang gagawin nila, hindi nila iyon isa kakatuparan ang proyektong yun kahit na nandoon na ang budget. Bakit? Kasi gusto nilang akuin yung pera para sa pansariling interes. Kaya kukunin nila ang pera, gagamitin nila sa ibang bagay at hindi na nila ipapatuloy yung project. Kaya natatawag na ghost project, nawawala. Walang proyekto na naisakatuparan ang isang tao, ngunit meron naman talagang pundong nakalaan para doon. Ang pang-anim ay ang pagpasa ng mga kontrata mula sa isang kontraktor sa isa pa. Ito ay kalimitang makikita sa pagsasagawa ng mga instruktura o mga proyekto na hindi mo alam kung saan talaga nagsimula ang korupsyon, kasi kapag nakita na ng mga tao na corrupt na ang isang contractor na ito, so ipapasa niya sa iba. Ngunit yung iba, or like yung susunod na contractor na pinagpasahan niya ay kakilala niya din. So parang ang korupsyon galing sa unang contractor ay napapasa sa mga sumusunod na contractor. Kasi gumagawa sila ng mga illegal na bagay na sila lang ang nakakaalam. Dahil nga sila ay mga taong corrupt na nagre-resulta sa paggamit ng mga bababang uri. So, hindi ito kagaya ng ghost project, kasi kapag sinabi natin ghost project, wala talagang proyekto na isagawa. Ito naman dito sa pang-anim, meron silang proyekto na naisagawa, ngunit dahil nga sila ay mga corrupt na tao, mayroon silang gusto nilang makuha ang ibang pera galing sa proyekto, kaya ang kalimitan nilang ginagawa ay bumibili sila ng mga materialis na, alam mo yun, hindi matibay, o yung mga materialis na mabibili lang sa kung saan-saan, kaya ang ending
ang proyekto or ang istruktura na kanilang nagawa ay madali talagang masira. Ang pangpito ay nepotismo, at alam na alam talaga natin yun, o ang paboritismo, paggagawa ng pabor dahil paborito mo. Ang mga matataas na opisyal ay maaaring maglagay o humirang ng kamag-anak at kaibigan sa mga posisyon. So ito rin ang isang malaking rason kung bakit hindi talaga napupuksa ang korupsyon dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi kapag mayroong tao sa otoridad na corrupt, sa susunod na eleksyon, gagawa siya ng paraan na ang susunod na lilingkod doon sa posisyon na kanyang pinanggalingan ay galing din sa kanyang kamag-anak o kaya naman ay ang matalik na kaibigan o kilala, pero mas common talaga yung galing sa kamag-anak. Kaya ang pera na pundo na or like ang pundo ng pamahalaan na kinurap o kinuha ng corrupt na tao na yon, maipapasa talaga sa susunod na henerasyon o sa susunod man na kung sino ang upo, kasi kakilala para siyang hierarchy na okay, sa susunod na eleksyon kailangang makalingkod o kailangang maihalal ang aking anak o kaya na may aking apo para hindi malaman ng publiko na kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng pamahalaan. Ito rin ang rason kung bakit mayroon talagang maraming mga empleyado sa pamahalaan o saan man na wala naman talagang alam sa ginagawa nila. Ngunit naihalal sila o napunta sila sa posisyon na yan kasi may kakilala sila o like may kapamilya sila o may kamag-anak na may mas mataas na posisyon. Kaya para siyang sinatawag natin na backer. Mayroon silang backer kaya mas madali silang nakapasok doon o mas madali silang nakapagtrabaho doon. Iyon ay tinatawag nating nepotismo. Ang unang halimbawa ng mga naging usap-usapan na korupsyon sa Pilipinas ay ang Coco Levy Fund Scam. Kasi nung unang panahon ni Ferdinand Marcos, ipinataw ang Coco Levy fee sa mga magsasaka ng niyog upang umano na pagpapaunlad ng industriya. Ngunit lumabas na malaking bahagi ng pundo ang napunta sa mga pribadong negosyo at interes na konektado sa pamilya ni Marcos at kanilang mga kaalyado imbis na mapakinabangan ng mga taong magsasaka. Ngunit hindi ko alam kung napag-uusap-usapan pa ba ito hanggang ngayon. Pero marami din noon ang nakaalam patungkol dito. Ang pangalawa ay fertilizer fund scam. So ano nga ba ito? Nagbuhat ito noong administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo, kung saan ang pundong nakalaan para sa pataba sa mga magsasaka ay sinabing ibinulsa o ginamit sa maling paraan. Iginamit ni Gloria Macapagal sa maling paraan na hindi alam ng mga tao. Imbis na makatulong sa agrikultura, napunta raw ito sa mga peking NGO at ginamit para sa kanilang kampanyang politikal. Hindi nila ibinigay sa mga magsasaka. Ginamit ito nila sa pansariling interes lamang. Ang pangatlo ay 2011, iskandalong korupsyon sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Nalanta dito ang malawakang katiwalian sa loob ng AFP. Kabilang ang di umano'y pabaon system, kung saan malaking halaga ng pera ang natatanggap ng ilang matataas na opisyal pagre-retiro nila. Ilan sa mga dating general ang nasangkot ang nagdulot ito ng malaking pagsisiyasat sa sistema ng pundo ng militar. Ito talaga ay malaking iskandalo sa loob ng militar, kung saan kapag ang isang general, halimbawa kapag ang isang general ay nagre-retiro na, mayroon siyang malaking pabaon, mayroon siyang malaking makukuha na sahod, nang makukuha na pera na humigit pa talaga sa dapat na makuha niya lang, kasi nga hindi natin alam kung ano ginawa nila doon. Ang pangapat ay NBN ZTE scandal. Ito ay proyekto para sa National Broadband Network na inaalok ng ZTE, isang kumpanyang sino. Nasangkot dito sina Pangulong Gloria Macapagal na naman Arroyo, ang asawa niyang si Mike Arroyo at iba pang opisyal dahil sa aligasyon ng sobrang patong o kickback. Dahil dito, pinigil ng pamahalaan ang proyekto matapos ang malawakang batikos. Kasi nga natuklasan ng ibang tao, ng mga mamamayan. Ang panglima at ang panghuli ay pork barrel scam. So noong 2013, isiniwalat ni Benhur Loy na isang senador at kongresista ang gumamit
ng kanilang Priority Development Assistance Fund o tinatawag nating PDAF sa pamamagitan ng Peking NGO na naman. Palagi talaga nilang ginagawa ang estilo na ito. Ni Janet Lim Napoles. Sa halip na mapunta sa mga proyekto para sa publiko, napunta umano ang bilyon-bilyong piso sa mga bulsa ng ilang opisyal, ngunit hindi naman talaga nila isiniwalat kung sino ang mga ito. Tinawag itong ina ng lahat ng scam kasi nga ang patimuno ay si Gloria Macapagal at ang kaniyang asawa. Dahil sa laki at lawak ng anomalya, kasi nga malaki talaga ang pera na nasangkot o ang perang pinag-uusapan sa pork barrel scam. So ngayon, napag-usapan na natin ang mga uri ng korupsyon at kung ano nga ba ang korupsyon. Sa susunod na bahagi ng Aralin 1 ay tatalakayin ng aking kasama sa aking pangkat ang mga artikulo o mga law, mga batas upang masugpo o mga batas na nagbabawal na gumawa ng scam o gumawa ng korupsyon.